Sa bawat bibiyahe tayo, napaka-importante ng safety ng ating katawan, safety rin ng ating motor. Kaya naman napaka-importante na meron tayong dashcam sa ating mga sasakyan. At common na naiisip ng tao is kapag sinabing dashcam sa sasakyan, paano naman yung mga motor? Di ba, mas delikado ang nagmomotor compare sa naka 4 wheels. At isa pang tanong, paano naman kung nakabisikleta? So anong magagamit nating pang-record kung yan at ito ang ginagamit natin? So merong mga ibang available na dashcam, kaya lang yung iba is permanente sa motor natin. So ako, ang kailangan ko is yung pwede kong ilipat sa motor na to papunta sa isa kong motor. Kagaya ko, marami tayong mga motor dito. So mas practical kapag meron tayong isang dashcam para sa lahat ng ating mga motor at para sa ating bisikleta. So merong bagong product dito na ang tatak is DDPi Ranger. Dito po ay dashcam na pwede sa motor at pwede rin sa bisikleta. So ito ang mismong camera. Ganyan lang siya kaliit. Ito yung indicator natin. Ito yung ating LCD screen. Dito naman yung button para sa photos and video. Ito naman yung button para sa riding data and record the track. Tapos ito yung on and off and home screen. Meron pa siyang isang box dito. Ang laman niya is mount na pwedeng idikit sa flat surface. Tapos ito yung bracket niya. Ito naman yung charging cable mount para dito yan, no? Shoot mong ganyan, tapos ikutin mo lang. Ayan, meron na siyang pang mount. At ang last, yung ating user manual at yung quick start guide. Ang DDPi Ranger camera ay rechargeable. Hindi po natatanggal yung baterya niya. So dito po siya charge. Yan yung suksakan niya na Type-C. Tumatagal ang battery nito up to 150 minutes. Maganda to sa pagbabike kasi hindi kailangan ng power cable. Tumatagal naman siya at habang nagre-ride ka, pwede mo naman i-charge. Ngayon, kapag ka nagmomotor naman, gusto mong gamitin siya sa long ride, meron ding nabibiling accessories para sa kanya. Ito po ang DDPi Ranger Power Base na kung saan kukuha ng power yung camera sa motor. So ito yung saksakan niya. Ito yung cover. Ayan, meron siyang copper. Tapos pag nilagay mo yan dito, tatapat siya dun sa copper ng camera. So itong wire na to, diretso siya papunta sa baterya. Ito yung extension. Pwedeng isaksak sa USB. Halimbawa, yung motor mo meron siyang saksakan ng charger na USB. So pwede siya dyan. Kung wala naman, pwedeng rekta sa baterya. Meron siyang fuse. Tapos ito yung saksakan para sa positive and negative ng baterya mo. Ngayon, paano naman natin siya may mount sa manibela ng ating motor at bisikleta? So meron ding nabibiling accessories para sa ating DDPi Ranger. Ito ang universal tube clamp gawa sa aluminum. Ito yung pang-ipit sa manibela. Ito yung extension. Ito yung bracket. Ngayon, ilalagay natin siya sa ating Kawasaki Z650 RS. Sakto yung manibela niya is litaw naman. So madali lang siyang ipit dito. Ngayon, kung hindi naman katulad ng C650 RS ang inyong manibela, ito yung pandikit, double adhesive. Didikit mong ganyan dito sa brake master. Yan. So pwede siya. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ilagay ang universal tube clamp. So meron siyang extrang rubber dito para kung sakaling manipis yung paglalagyan mo, like yung side mirror nga. Halimbawa, yan, oh. So ito yung parang adapter niya, no, para maipit mo dyan. Kung halimbawa naman ilalagay mo siya sa manibela, tanggalin mo lang yung parang sinasabi kong adapter, tapos ito na lang siya. And don't worry, dahil rubber naman yung pang-ipit niya, no, so hindi magagasgas yung manibela mo. Unahin mo lang ilagay ito para madali mo siyang ipwesto. Pagkatapos, ilagay mo itong extension niya. Yan ang kinagandahan nito. Kahit anong anggulo, pwede mo siyang ipwesto, no. Tapos, ilagay mo na yung camera. Diba? Ang dali lang ilagay. Ngayon naman, tignan natin ang quality ng camera ng DDPi Ranger gamit ang Kawasaki C650 RS. Sa pag-start ng ating DDPi Ranger is pipindutin mo lang itong power button, mga 2 to 3 seconds. Pagkatapos, ayan yung intro niya, Ranger. And then automatic, magre-record na siya. Hindi siya napupuno kasi naglo-loop siya. May compass din siya. Ayan, oh. Slope, kung pataas, pababa, makikita mo rin din na, importante yan sa mga nagbabike, ha. And then meron siyang altitude, acceleration, temperature, and KPA. So meron din siyang speedometer, no.
And then dito naman sa kabila, pag pinindot mo, magre-record siya ng short videos. Halimbawa may importanteng nangyari na ayaw mong mabura kasi naglo-loop ito eh. Para ma-home mo, pindutin mo yung gitna, babalik siya sa yan. Sa pagre-record natin, ito yung pinaka-importante, yung quality ng camera. Sa ngayon, naka 4K resolution tayo at 30 frames per seconds. Ayun, automatic siya oh. Nag-i-start yung kanyang speedometer. Okay to sa mga nagbabike din eh no. May recording ka na, meron ka pang details habang nagra-ride. Itong camera na to is meron siyang built-in stabilizer. So kahit naalog-alog, lalo na sa pagbabike, eh stable pa rin yung video, diretso pa rin yung capture niya. Meron siyang 150 degrees na vision sa kalsada, yung mas malapad siya no, wide siya para kita mo lahat at mai-record mo lahat. Tapos all weather proof siya, pwede sa ulan, pwede sa malamig na lugar, pwede sa tag-init. Meron siyang extra drop proof. Sabi ko nga kanina, prone tayo sa aksidente kasi dalawa lang yung gulong ng bike natin. Kaya kapag natumba yung bike mo, hindi basta-basta masisira yung camera. Napaka-importante nun kasi pag na-drop, kailangan nagre-record pa rin siya eh, hanggat may power, diba? Maganda rin yung recording niya sa gabi. Enough lang para magkaroon ka ng continuous record kahit gabi. Kasi kahit hindi ka vlogger, magagamit mo rin itong dashcam sa motor in case na may mangyari. Kung ano man yun, at least na-record mo dito. At magaling siya kasi tatlo lang yung buttons niya, hindi ka malilito. Sa pagbabike naman, ganito yung itsura. So maganda na nakalagay siya sa manibela kasi kapag nagbabike, ayaw natin na marami tayong nakalagay sa katawan natin kasi nga pinagpapawisan tayo, napapagod tayo, na-expose tayo sa init ng araw. So gusto natin hindi tayo irritable sa sinusuot natin, kaya nga meron tayong cycling clothes. At least dito sa dashcam na to, lagi kang naka-record at meron kang riding data. Nako-control mo pa yung resolution ng pag-record mo kung sakaling gusto mo saktuhan lang yung 1080p, pwede na. Pero sa kagaya kong nagbo-vlog, gusto ko high quality pa rin yung output ng video ko, kaya sinet ko ng 4K. At ang maganda pa dito, nagre-record siya ng audio. Meron din itong 18 months warranty. So syempre sa kagaya nitong bago lang sa market, so syempre mapapatanong ka, paano pag nasira? Worry free siya kasi may warranty. Alam mo, sa panahon kasi ngayon, sa dami na rin ng sasakyan, sa dami na rin ng mga motorsiklo, ang daming posibleng mangyari sa kalsada na hindi natin kontrolado, especially kapag masama ang panahon. At like yung panahon, hindi naman natin masasabi kung kailan talaga uulan. Buti dito sa Pilipinas, dalawang klase lang naman yung pinakamalalang weather, yung tag-init at tag-ulan, di ba? Paano pa kaya sa ibang bansa, di ba? Maganda na laging handa yung sasakyan mo. I mean, lagi kang naka-record para meron kang ebidensya or video na maaari mong balikan. At hindi lang puro aksidente, marami ding lugar na magaganda na gusto nating mai-record. Syempre hindi naman din ganun kamura yung bumili ng action camera, na kung saan kailangan mo pang bumili ng memory card, maraming baterya. Unlike dito, nandito na lahat. May built-in memory na siya, built-in battery, at based dun sa mga accessories na pinakita ko kanina, okay siya kasi unlimited eh. Kumbaga wala ka nang inaalalang malolobat siya, or di kaya naman pag nagpalit ka ng motor, gusto mong gamitin yung isa, madali siyang ilagay, madali siyang ilipat. And actually, pwede rin itong gawing secondary camera na nakatapat sa'yo. Gamit tong napakagandang universal mount niya, is ang dami mong pwedeng gawin. Lahat ng pwede mong ipitan, mapa handlebar man yan, or stick man yan, kung saan man, sa crash guard, sa side mirror, pwede. Tapos ang dami niyang angle, pwede mo talagang laro-laruin, ang dali niyang gamitin, nabigyan kanya ng maraming options. At sa presyo naman niya is hindi ganun kamahal. I mean, pag binili mo siya, agad-agad pwede mo nang gamitin, lalo na sa matraffic na lugar. Kung minsan yung rider na na-aksidente is wala siyang dashcam, wala siyang camera kahit saan. So yung iba, kagaya natin na may dashcam,
maaari tayong makatulong doon sa naaksidente dahil nasa atin yung ebidensya kung ano talaga yung tunay na nangyari. Tapos nasabi kong security kasi kung minsan may nakakasalamuha tayong mga tao sa kalsada na kadalasan niloloko tayo o di kaya naman gagawan ka ng kwento. So dahil naka-record tayo, pati yung audio, meron kang ebidensya ngayon. Tsaka iba yung confident na naibibigay ng may dashcam. Feeling mo may nakatingin lagi sa'yo na handang umalalay magbigay ng evidence. Diba? Ilang beses na rin may nabalitang road rage. So just imagine kung hindi naka-record yon, anong ebidensya natin, di ba? Di ba nagkaroon ng NCAP sa Maynila. Kung minsan nagkaka-violation tayo doon na hindi naman kasalanan natin, so mangyayari, i-contest mo ngayon. So paano ka magko-contest kung wala kang evidence? Alright, sana nabigyan ko kayo ng idea kung gaano kaganda at kaimportante na magkaroon ng dashcam sa inyong mga motor at sa inyong mga bisikleta. Basta lagi niyong tandaan na hindi lang dahil meron kang dashcam hindi na tayo mag-iingat. So kailangan pa rin natin bilang isang mananakay ng motor or bisikleta na maging mapanuri sa kalsada at always ride safe. Alright guys, maraming salamat. See you next vlog. Read for Speed.